Panibagong buwan, panibagong pag-aaral na naman daw sa pagbabudget ang inaalala ni Nanay Gemma. Simula kasi noong February 1, epektibo na ang panibagong price guide na inilatag ng Department of Trade and Industry. Kaakibat nito ang anunsyo ng nasa 2 hanggang 9% pagtaas ng presyo ng nasa 60 pangunahing produkto. Kaya ngayon pa lang, ang 2,000 budget ni Nanay Gemma kada linggo, mistulang maiipit na naman. Budget ko kung tumaas ang ng bilihin, kulang na. Dahil kung dati-dati nakakakuha ako ng kumpletong dilata para sa ngayon hindi na kasya ang budget ko. Sana nga itaas din nila yung minimum wage para ma-cope yung budget. Kasama sa mga nagkaroon ng taas presyo ang ilang brand ng sardinas, canned meat, evaporada, kape, bottled water, Pinoy Tasty, Pinoy Pandesal, ilang brand ng sabong panlaba at mga baterya. Halos nasa piso hanggang mahigit 3 piso ang itinaas sa mga produkto depende sa klase. Kaya ang tinderang si Ate Nilda, hirap na rin kung saan kukuha ng pampuhunan sa kanyang tindahan. Sobrang ramdam, tapos yung mga consumer, rin sila, maangal, tapos hindi naman kami pwedeng magpatong sa mga grocery, sa mga tindahan namin. Samantala, nauna nang inihayag ng Department of Trade and Industry na ang taas presyo resulta lang daw ng pagtaas din sa presyo ng mga raw materials na binibili ng mga manufacturers. Actually, itong mga manufacturers na to, they really also understand the plight of the consumers. So, nakakaintindi sila. So, we also have constant conversations and constant meetings with them. Magsasagawa naman ang DTI ng price monitoring sa mga pamilihan para matiyak na sumusunod ang mga ito sa itinakdang price guide. Ang mga mahuling hindi sumusunod dito ay maaring maharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 7394 o mas kilala bilang Consumers Act of the Philippines. Jose Robert Invitor, RNG News.